Mahirap maging mahirap. Kaya nga ang dami niyang pangarap. Ang dami niyang gustong mangyaring maganda sa buhay nila ng nanay niya. Pero kahit baguhin ni Destiny ang kanyang sariling kapalaran, bakit bumabalik pa rin siya sa landas na tinatakbuhan niya? Tabi, excuse me, sorry! Natatarantang sabi ni Destiny habang nakikipagsiksikan sa mga tao. Hoy, bumalik ka dito! Huwag mong takbuhan ang utang mo! Malakas na sigaw ng isa sa mga lalaking humahabol sa kanya. Napamura si Destiny at mas lalong binilisan ang pagtakbo. Hindi naman tao ang pera at ang utang, pero bakit palagi siyang hinahabol? Siya pa nga ang humahabol sa pera, pero siya naman ngayon ang tumatakbo palayo dahil din sa pera. Ano ba? Mag-ingat ka naman, natamaan mo yung anak ko! Sigaw ng isang alis sa kanya. Napatingin siya sa bata. Sorry po! Pumasok siya sa isang eskinita. Daig niya pang nakikipaghabulan kay kamatayan. Nanlaki ang mga mata ni Destiny nang makitang dead end na ang napasukan niyang eskinita. Wala ka nang mapupuntahan, lintik kang babae ka, pinatakbo mo pa kami? Singhal sa kanya ng lalaki. Nagmakaawa agad siya. Please, parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong sasaktan. Wala po talaga kami pagbabayad sa inyo ngayon eh. Gipit na gipit po ako. Magbabayad naman po ako eh, hindi lang po ngayon. Ngumisi ang isa pang lalaki. Paano na yan? Hindi na pumayag si boss. Kailangan mong bayaran ng utang mo. Kapag hindi makabayad, pinapatay. Please, wag po. Kailangan po ako ng nanay ko. Wag niyo po akong patayin. Pikit matang pakiusap ni Destiny. Halos hindi siya huminga nang palibutan siya ng tatlong lalaki. May humawak sa buhok niya at sa leeg niya na parang sasakalin siya. Tumawa ang isang lalaki. Makinis. At ang bango mo. Maganda rin. Dapat, mapakinabangan muna namin yung kagandahan at kaseksihan mo bago ka namin patayin. Tulong! Tulungan! Hindi na nakasigaw si Destiny dahil tinakpan ng mga ito ang bibig niya. Madilim sa bahaging yun na eskinita at walang kabahayan. Kaya nawala na siya ng pag-asa na may tutulong sa kanya. Tumulo ang luha ni Destiny nang tumawa ang mga lalaki habang hawak siya. Nagtanggal ng sinturon ng isang lalaki at aalisin na sana nito ang pants nang biglang may humawak sa balikat nito at sinuntok. Nataranta ang dalawang lalaki may hawak kay Destiny kaya nakawala siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang isang matangkad na lalaking pulubi ang nagligtas sa kanya. Bitiwan mo ko! Daing ng lalaking muntik na siyang pagsamantalahan. Hawak lang naman ng pulubi ang braso nito at pinilipit. Manghang-mangha si Destiny. Sa lahat ng tao, hindi niya alam na pulubi pang tutulong sa kanya. Tang inang pulubi to, pakialamero! Sumugod ang kasama nito at susuntukin sana ang pulubi, pero mabilis namang nakaiwas. Umawang ang bibig ni Destiny. Parang action star kung makipaglaban ng pulubi. Bawat sipa at suntok parang professional fighter to. Namalayan niya na lamang na wala nang malay ang lalaking humabol sa kanya kanina. Hoy, ano yan? Sigaw ng isang lalaki mula sa malayo. Nanlaki ang mga mata ni Destiny nang makita pa ang ibang tauhan ng pinagkakautangan niya. Hinila niya agad ang pulubi at tumakbo sila pareho. Marami ang mga tauhan at baka may mangyari pang masama sa taong nagligtas sa kanya. Ilang sandali pa, nakakita si Destiny ng lugar na pwede nilang pagtaguan. Nagtago agad siya sa likod ng drum, pero hindi kumilos ang pulubing kasama niya. Nakatitig lang ito sa kanya. Hoy, anong ginagawa mo? Magtago ka rin! Mariing bulong niya sa lalaki. Umawang ang bibig niya nang umiwas lang ito ng tingin. Tumingala pa at tiningnan ng mga bituin sa langit. Ngiting-ngiti pa ito nang may dumaang bulalakaw. Lumabas si Destiny sa pinagtataguan at lumapit sa lalaki. Anong ginagawa mo? Mamamatay na tayo. Nakuha mo pang mag-stargazing?
Bumagsak ang mga balikat niya na parang wala lang sa lalaki ang mga sinasabi niya. Hinila niya ito subalit hindi man lang ito natinag. Kumunot ang noo niya habang pinagmamasdan niya ang pulubi. Napagtanto niyang gwapo pala ito pero mukhang wala naman sa tamang pag-iisip. Kahit marumi, sinapu niya pa rin ang mukha nito. Makinig ka, magtatago tayo kaya halika na. Tumitig sa kanya ang lalaki. Nanlaki ang mga mata niya, nang sapuhin din ito ang mukha niya at walang salitang basta na lang siya hinalikan sa mga labi. Tinulak niya agad ito, pero muli niyang hinila nang makitang parating na ang mga humahabol sa kanila. Kahit gulat na gulat siya sa ginawa ng pulubi sa kanya, kailangan pa rin nilang magtago. Sobrang lapit na mukha nila. Kabadong-kabado siya habang nagtatago. Nasaan ang mga yon? Biglang nawala. Yari tayo kay boss niyan. Sigaw ng isang lalaking humahabol sa kanila. Kabadong-kabado si Destiny. Nag-aalalang baka makita siya, pero ang pulubing kasama niya, halik ng halik sa liig niya. Marahang kinakagat pa ang balat niya roon at tinidilaan. Gusto niyang kumilos at itulak ito pero baka makita sila. Tinakpan niya ang bibig, nang muntik na siyang mapahagik-gik. Huy, ano ba? Nakikiliti ako. Tara na nga. Mga palpaka mga buwisit na yun. Hawak na, nakawala pa. Nagsialisa na ang mga humahabol sa kanila. Mabilis namang tinulak ni Destiny ang lalaki. Bakit ka ba nanghahalik? Nakikiliti ako. Muntik na tayo mahuli. Namumungay lang ang mga mata nito. Sarap? Sinampal niya ang pulubi. Ikaw, kaya mo ba ako niligtas para ikaw ang makamanyak sa akin? Bastos ka? Pero parang wala lang yun sa lalaki. Bumuntong hininga si Destiny. Napagtanto niyang walang saysay kahit magalit pa siya. Mukhang wala naman sa katinuan ng lalaki. Sumingha pa siya at hinarap ito. Sige, dahil mukhang sintu-sintu ka naman at niligtas mo ako, palalagpasin ko ang paghalik mo sa akin. Grabe ka! Never been kissed and never been touched ako. I'm a reserve woman. Pinalaking Maria Clara ng nanay ko. Tas ganun lang mawawalang first kiss ko. Nahalikan mo pa ako sa liig. Di ka man lang naligo. Ngumiti lang ito. Napairap na lang siya. Mukhang wala talaga siyang mapapala sa pakikipag-usap sa pulubi. Tinapik niya ang balikat nito. Sige, alis na ako. Naglakad na si Destiny. Hindi pa siya nakakalayo. Naramdaman niyang sumusunod ang pulubi sa kanya. Bakit ka sumusunod? Huwag kang sumunod sa akin, uuwi na ako. Go na! Uwi ka na rin, shoo! Pangtataboy niya rito. Naglakad siyang muli, pero naramdaman niya naman ang pagsunod nito. Paglingon niya sa lalaki, mukha itong batang iniwan sa kalsada ng magulang. Bumuntong hininga siya at bumalik. Ano? Bakit ka ba sumusunod? Ano bang kailangan mo? Tanong niya sa lalaki. Masarap ikaw. Inosenteng sagot naman ito. Nanlaki ang mga mata niya. Alam mo, kung di ka lang baliw, iisipin kong manya ka. Hinimas nito ang tiyan. Gutom. Gusto kong masarap. Naliwanagan agad si Destiny. Baka kaya siya dinilaan ito at marahang kinagat kanina dahil gutom na ito. Baka akala ng pulubi ay pagkain siya. Gayon pa man, sa parte ni Destiny, nabastos pa rin siya. Gusto mong kumain? Gutom ka? Tanong niya pa. Tumango agad ang lalaki. Napakamot naman siya sa sentido. Malaki ang utang na loob niya rito, kaya kailangan niyang ibalik ang kabutihan nito. Hinila niya ito sa park at pinaupo sa dulo ng slide. Dito ka lang ha, bibili ako ng pagkain mo, huwag kang aalis. Napangisi lang ang lalaki at tumango. Iniwan niya ito saglit. Bumili na lang siya ng banana Q at tubig para rito. Bariya na lang natira sa kanyang bulsa.
Kaya bumili na lang siya ng biskwit para sa sarili niya. Pagbalik niya sa park, kumunot agad ang noo niya. Naabutan niyang sinisipa ito ng mga bata pero wala man lang itong reaksyon. Hindi pa rin umaalis ang lalaki kung saan niya iniwan. Tumakbo agad siya at hinila patayo ang lalaki. Ngumiti naman ito at agad siyang niyakap. Wala na siyang pakialam sa amoy nito. Hindi na siya nag-inarte dahil halata namang may problema ito sa pag-iisip. Pinandilata niya ang mga bata. Hoy, mga bata kayo ang salbahe niyo. Ba't yung inaaway ang kasama ko? Ayaw niyong umalis sa slide eh. Maglalaro kami, ang baho-baho. Abat? Hahanap agad siya ng bato pero nagtakbuhan ng mga ito. Naiinis na hinila niya sa isang bench ang pulubi. Bakit naman kasi hindi ka umalis doon? Napagtripan ka tuloy ng mga bata. Umiling lang ito habang titig na titig sa kanya. Nang makita nito ang pagkaing dala niya, tuwang-tuwa ito na inagaw agad at kinagatan. Teka wait, may plastic pa. Inalis niya agad ang plastic sa banana queue. Natawa naman si Destiny dahil halatang gutom na gutom ang pulubi. Iniisip niya kung may pamilya pa ba to. Pero alam niya rin na wala siyang makukuhang maayos sa sagot mula rito. Anong pangalan mo? Tanong niya. Tumingin lang ito sa kanya pero muling bumalik ang atensyon sa pagkain. Napairap na lang siya. Nang matapos itong kumain, inabot niya agad ang tubig at agad naman itong ininom. Hindi mo alam ang pangalan mo? Saan ka nakatira? May pamilya ka pa? Sunod-sunod na tanong niya sa lalaki. Bigla na lang nitong tinuro ang mga bituin sa langit. Orion. Ha? Nagtatakang tanong niya. Ngumisi ang lalaki. Orion. Orion ang pangalan mo? Pangungumpirma niya. Hindi na naman ito sumagot. Parang may sarili na naman itong mundo. Kaya napailing na lang siya. Tumayo na si Destiny. Sige, alis na ako. Mag-iingat ka, Orion. Tumayo rin ang lalaki. Sama. Bakas ang gulat sa mukha niya. Ano? Hindi ka pwedeng sumama? Napanguso si Orion at parang maiiyak na. Napatingala na lang sa inis si Destiny. Madali siyang maawa. Kahinaan niya talaga yon. Huminga siya ng malalim. Sige na nga, isasama na kita. Baka namukaan ka ng mga humabol sa atin. Kapag nakita kang palaboy-laboy, gulpihin ka pa. Mauuna na sana siyang maglakad, pero hinawakan ni Orion ang kamay niya. Nang tumunghay siya rito, may matamis na ngiti ito sa mga labi. Wala itong sinabing kahit na ano, pero alam niyang gusto nitong iparating sa kanya ang pasasalamat. Napangiti na rin si Destiny. Salamat din sa pagligtas sa akin, Orion. Huminga ng malalim si Destiny. Nasa tapat pa sila ng bahay nila. Hindi niya kasi alam kung paano ipaliliwanag sa kanyang nanay na may kasama siyang lalaki. Siguradong magugulat ito. Bukod doon, siguradong magagalit ang pangalawang asawa ng nanay niyang lasinggerong adik. Siguradong hindi papayag ang lalaking yun. Anong gagawin ko? Tanong niya kay Orion. Titig na titig naman ito sa kanya. Bumuntong hininga si Destiny. Wala naman siyang pwedeng ibang pagdalhan kay Orion. Di ka naman maingay. Ipupuslit kita sa bahay namin ha. May sarili naman akong kwarto, kaya doon ka lang. Tatago muna kita ron, hanggang makahanap na ako ng pwedeng kumupkup sa'yo. Sabi niya sa lalaki. Marahang binuksan ni Destiny ang gate nila. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Siguradong tulog na ang nanay niya at ang pangalawang asawa nito, kaya confident na siyang patagong dalhin si Orion sa kwarto niya. Pagpasok nila, nakahinga agad siya ng maluwag. Paglingon niya sa lalaki, bumagsak ang balikat niya. Oo nga pala, kailangan kitang paliguan kaso nasa labas yung banyo. Dito ka lang ha, ikukuha kita ng damit ng mga dating gamit ni tatay. Lumabas si Destiny at pumunta sa bodega. Naghanap siya ng pwedeng ipasuot kay Orion. Malilinis pa naman ang mga yon,
pero halatang tinago sa matagal na panahon. Nag-spray na lang siya ng pabango para hindi amoy ang luma. Pagbalik niya sa kwarto, hinila agad niya si Orion at dinala sa tapat ng banyo. Marunong ka ba maligo? Napairap si Destiny nang wala man lang reaksyon ng lalaki. Obviously hindi. Ba't para kang bata? Pinapasok niya ito sa loob ng banyo. Sumama naman siya sa loob at nilakang pinto. Magkubad ka na. Mahinang utos niya. Sa takot na, magising ang mga tao sa bahay. Tiningnan lang ni Orion ang kabuuan ng banyo. Napakamot na lang si Destiny sa sentido. Siya na ang naghubad sa lalaki. Napalunok agad siya nang makita ang magandang katawan nito at ang mga malalaking muscles. Bakit ang ganda ng katawan mo? Pulubi ka ba talaga? Daig mo pa ang nag-gym? Komento niya. Huminga siya ng malalim at hinubo naman ang short nito. Umiwas agad siya ng tingin nang makita ang itim nitong brief at ang parteng pinagmamalaki nito roon. Napadasal siya ng wala sa oras. Lord, gusto ko maging mabuting tao. Please, pakilayo po ako sa tukso. Nandito po ako para ibalik ang tulong ni Orion. Huwag niyo po akong hayaang maakit sa lalaking to. Nang tumingin siya sa mukha ni Orion, nakangisi lang ito. Pinakalma ni Destiny ang sarili at pinaupo ito sa bowl. Sinimulan niya namang buhusan ng tubig mula ulo papunta sa katawan ng lalaki. Kinuskos ni Destiny ng sabon ang katawan nito. Nanginginig ang mga kamay niya, kaya binilisan niya na ang ginagawa. Pagkatapos niyang banlawan si Orion, huminga pa ulit siya ng malalim. Orion, hubarin mo yung brief mo, tatalikod ako. Please, magbihis ka. Pakiusap niya sa lalaki. Pero lumipas ang ilang minuto, wala pa ring kilos si Orion. Pikit matang hinubo niya ang brief nito, titig naman sa kanya ang lalaki at nakakunot ang noo. Pilit niyang iniwas ang tingin at binihisan ito ng t-shirt. Ipapasuot niya na sana ang short dito nang biglang kumatok ang nanay niya sa labas. Anak, ikaw ba ang nandyan? Ano ginagawa mo? Naiihi ako. Nanlaki ang mga mata ni Destiny. Ma, naliligo po ako. Sa sobrang taranta niya sa loob, nahawakan niya ang parte ng katawan ni Orion na hindi dapat hawakan. Aalisin na sana niya ang kamay niya, pero mahigpit namang hinawakan niya ng lalaki. Pagtingala niya, naabutan niya nakapikit ito at nakaawang ang bibig. May lumabas na ungol mula rito, kaya agad niyang tinakpan ang bibig nito gamit ang isang kamay. Muntik pa silang bumagsak. Anak, ayos ka lang ba? Ba't maingay dyan? Ba't parang may dumadaing ka? Tanong ng nanay niya mula sa labas. Okay lang po ako, nadulas lang po ako. Dahilan niya sa kanyang ina habang tinatanggal ang kamay niya sa hawak ni Orion. Sige, tapusin mo na yung pagligo mo, mamaya na lang ako babalik. Sige po. Nauutal niyang sagot. Nang makaalis ang nanay niya, buong lakas niyang binawi ang kamay. Baliw ka? Ba't mo ginawa yun? Muntik na tayo mahuli ni nanay. Iminulat ni Orion ang mga mata. Namumungay iyon at parang nalalasing pa. Napailing na lang siya at sinuotan nito ng short. Kailangan niyang intindihin ito dahil sa kanilang dalawa, mas maayos ang pag-iisip niya. Pero hindi maiwasang mamula ni Destiny. Hindi niya inaasahang mahahawakan niya yon. Nakuha na lahat ni Orion sa kanya. Ang kanyang virgin lips, virgin neck, at virgin hands. Ang masakit pa, sa pulubi, at may tama pa sa utak niya na isuko ang lahat ng yon. Gayunpaman, habang tinititigan ni Destiny ang lalaking natutulog sa banig sa loob ng kanyang kwarto, na-realize niyang hindi na rin masama. Nang maliguan niya si Orion, mas lalo niyang nakita ang kagwapuhan ng lalaki. Malamlam ang mga mata nito, matangos ang ilong, at parang kurbang pana ang mga labi. May hiwa pa sa kaliwang kilay nito at may munting peklat doon. Mukhang bad boy na gwapo. Mga type mo ang gusto ko, Orion. Sayang sintu-sintu ka lang. Bulong niya bago umayos na higa sa kama. Nakatulog si Destiny ng gabing yun dahil sa sobrang pagod.
Pagkagising niya, bumalikwas agad siya ng kama nang makitang wala sa higaan nito si Orion. Lumabas agad siya at naabutin niya sa kusina ang lalaking nagkakalkal ng pagkain sa tukador nila. May hawak itong isang lata ng sardinas at pinapapak pa. Anong ginagawa mo? Ba't ka lumabas? Tumunghay sa kanya ang lalaki. Sakit tiyan. Huminga ng malalim si Destiny. Sobrang dungis na mukha ni Orion. Pati ilong at pisngi nito, mayroong sauce ng sardinas. Tinaas niya ang laylayan ng damit niya para punasan ang mukha nito. Ay, mahabagin! Umawang ang bibig ni Destiny nang makita ang nanay niyang pumasok sa kusina. Sino ba namang hindi magugulat? Hawak niya lang naman ang ulo ni Orion habang nakataas ang damit niya. At kita pa ang itim niyang bra. Anong ginagawa mo sa anak ko? Sigaw ng nanay niya at kumuha ng walis tambo at pinagpapapalo nito si Orion. Mabilis namang humarang si Destiny. Nanay, huwag niyo pong saktan si Orion, mali po kayo na iniisip. Isa ka pa. Singhal ng kanyang ina at kinurot naman ang tagiliran niya. Malandi ka? Kailan ka pa natuto ng ganyan? Hindi kita pinalaking ganito. Nay, aray, tama na po. Magpapaliwanag po ako. Balis ang sabi niya. Binulyawan siya ng kanyang ina. Ano, pananagutan ka ba niyan? Ba't di mo sinabing may boyfriend ka na? Ano, balak niyo pa mag-live-in? Hindi ako papayag. Gusto kong kasal ka kung gagawin mo yon. Halos 1 oras pang lumipas bago napakalma ni Destiny ang kanyang ina. Galit na galit ito at kulang na lang sakalin si Orion. Yun pa nga lang ang nakita nito. Paano kaya kapag nalaman nito ang mga pinaggagawa nila kagabi ng lalaking kasama niya? Bakit ka naguhubad sa harap ng lalaking yan? Sino ba yan? Ba't yan nandito? Kung di pa ako dumating, baka nasuko mo na yung bataan mo. Naku, Destiny! Kahit matanda ka na, hindi pa rin ako payag sa ginawa mong to. Bulyaw pa ulit ng kanyang ina. Hinawakan ito ni Destiny sa mga balikat. Nay, easy, kalma po. Wala po kaming ginagawang masama. Pinunasan ko lang po yung mukha niya kasi ang daming sauce ng sardinas. Tumingin ito sa lasa ng sardinas na wala ng laman. Bakit damit mo ang pinampupunas mo? Anak naman, paano kapag sinamantala ka niyan? Dinakpaan dede mo bigla. Nanlaki ang mga mata niya. Nay, hindi po, wala po. Hindi ko po kasi naisip yun eh. Hindi naman po kasi yun maintindihan ni Orion, Nay. May saltik po sa utak yan eh. Sa gwapong yan may saltik? Baka naman nagpapanggap lang. Sabi pa ng kanyang ina. Bumagsak ang balikat ni Destiny. Ibang klase talaga ang kanyang nanay. Pinuri at nilait ito si Orion sa sabay na pagkakataon. Bumuntong hininga siya. Nay, maniwala ka. Wala po sa tamang pag-iisip si Orion. Kaya nga hindi niya po alam yung ginagawa niya kung tama o mali. Tumingin ito sa lalaki. Anak, ba't mo ba kasi yan dinala dito? Hinabol po kasi ako ng pinagkakautangan nito yung Albert. Muntik na nga ako marip eh. Niligtas po ako niyan. Sinama ko po rito kasi sumusunod siya. Palaboy-laboy po si Orion. At natatakot akong baka mamukaan siya ng mga tauhan na humabol sa amin. Baka pagtulungan po siya o patayin. Patuloy pa sa pagpapaliwanag ni Destiny. Gulat na gulat ang kanyang nanay. Umiyak na lang ito sa harap niya. Sinisisi nito ang sarili kung hindi sana pinatulan ng stepfather niya, hindi sana madadamay si Destiny. Niyakap niya ito. Nay, tahan na po. Huwag na po kayo mag-alala. Hindi niyo naman po ginusto yun. Umiling naman agad ang kanyang ina. Sorry anak, nadadamay ka sa mga atraso ng Chong Albert mo. Hindi ko kasi siya maiwan anak. Alam mo namang malaki ang utang na loob natin sa kanya. Simula nang mawala ang tatay mo. Bumuntong hininga si Destiny. Naiintindihan niya ang nanay niya. Gusto niya talagang ialis na ito sa poder ng Chong Albert niya. Pero hindi niya pa kaya. Isa pa, pinagbabantaan nito ang mga buhay nila. Kaya wala silang magawa. Natatakot din naman si Destiny na patulan pa. Dahil adik at may baril pa ang tsuhin niya. Lumapit ang nanay niya kay Orion. Napangiti na lang siya nang yakapin ito ang lalaki. Tumingin sa kanya ito
at halata ang pagtataka sa muka. Okay lang yan, Orion. Huwag kang mag-alala, mabait si nanay. Hindi ka niyan sasaktan. Sabi niya sa lalaki. Nang hinaplos ng kanyang ina ang mukha nito, napatingin si Orion. Mahina siyang tumawa. Parang bata ang lalaki na parang yun lang ang unang beses nitong nakatikim ng aruga ng isang ina. Anong balak mo kay Orion, anak? Tiningnan niya si Orion at tulala naman. Gusto ko po sanang dito muna siya sa atin pansamantala hanggang sa hindi pa ako nakakahanap ng ibang kukup-kup sa kanya. Try ko rin po i-post sa internet ang mukha niya. Baka may kamag-anak pa siya tas nawala lang. Bumaha ang pag-aalala sa mukha ng kanyang inay. Paano yan? Siguradong hindi papayag si Albert na manatili yan dito. Pero kaya naman natin siya itago kung saglit lang. Sa kwarto mo siya natutulog kagabi. Diba? Huwag mo sabihing tabi kayo. Baka may ginawa siyang masama sa'yo. Umiling si Destiny. Hindi po, sa banig po siya natulog. Ang behave niya nga po eh. Si Destiny lang ang hindi. Muntik pa nga siyang matukso kagabi. Kung hindi niya lang napigilan ng sarili niya, baka siya nang nanamantala kay Orion at hindi ang lalaki sa kanya. Muling tiningnan ng kanyang ina si Orion. Kahit sintu-sintu yan, lalaki pa rin yan at babae ka. Napangiwi siya. Hindi yan, Nay. Mabait po yan. Pwede natin siya itago rito. Wala naman si Albert sa araw, tapos sa gabi kulong mo na siya sa kwarto. Nakikinig ba to? Tanong pa ulit ng kanyang ina. Tumango agad si Destiny. Opo, nakikinig naman. Basta hindi ko gugutumin. Baka nagutom po kasi lalabas. Mahirap na baka magpang-abot sila dalawa ni Chong Albert. Sinamaan siya ng tingin nito. At wala ka pa talagang balak sabihin sa akin ng tungkol kay Orion? Sige na, maiwan ko na muna kayo. Magluluto na ako ng almusal natin at paninda mo. Nang naging abala ang nanay niya sa kusina, nilapitan niya agad si Orion. Bakit ka biglang umalis sa kwarto ko? Nahuli tayo ni nanay. Next time kapag iniwan kita sa kwarto, wag kang lalabas. Hanggat di ko sinasabi. Okay ba? Tumitig lang sa kanya si Orion. Kapag lumabas ka pa, na wala ako, o hindi ko alam, iiwan na kita. Hahayaan kita sa kalsada. Gusto mo ba yon, ha? Pananakot niya pa rito. Umiling naman si Orion at niyakap siya sa bewang. Huminga ng malalim si Destiny. Joke lang? Hindi ko kayang pabayaan ka. Baka mapano ka sa labas. Nag-aalala lang ako. Paano kung si Chong Albert na makakita sa'yo, baka bariling ka niya? Dumilim ang mga mata nito. Baril? I will fucking kill him. Suminghap si Destiny. Anong sinabi mo? Pulubi ka, di ba? Bakit spokening dollars ka? Magsabi ka nga. Sino ka ba talaga? May pamilya ka ba? Ba't nasa kalsada ka lang? Anong... Natigilan si Destiny nang makitang nahihirapan si Orion habang hawak ang ulo. Halatang may masakit sa lalaki kaya nataranta siya. At ilang saglit pa, nawalan na ito ng malay. Hindi mapakali si Destiny nang mawalan ng malay si Orion. Pinagtulungan pa nilang mag-ina para makahiga ng maayos ang lalaki sa sofa. Lumipas lang ang 3 oras, nagising na rin si Orion. Nakahinga siya ng maluwag at hindi napigilang yakapin ng lalaki. Sorry, kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Sunod-sunod na tanong ni Destiny dito. Gumanti naman ng yakap si Orion. Napangiti siya. Para talagang bata ang lalaki. Kinuha niya na ang bilao kung saan ang mga paninda niyang mga kakanin at sinabit ang tali sa kanya. Nanay, kayo na po muna ang bahala kay Orion, magtitinda na po ako. Habili ni Destiny sa nanay niya. Aalis na sana siya na sumunod sa kanya si Orion. Umawang ang bibig niya. Tiningnan niyang mabuti ang lalaki. Hindi ka pwedeng sumama sa akin, Orion. Magtitinda ako, dito ka lang. Kasama mo naman si nanay. Sabi niya sa lalaki. Mariing umiling si Orion at kumapit pa sa braso niya. Anong problema, nak? Tanong naman ang kanyang ina. Tumingin siya rito. Si Orion po gustong sumama. Napailing ang kanyang nanay. Mukhang ayaw naman talaga magpaiwan.
Isama mo na lang kaya, Destiny. Mukha namang hindi yan matatahimik kapag wala ka rito. Baka sa'yo lang siya komportable, anak. Sa akin ka lang komportable? Tanong niya agad sa lalaki. Tumango naman agad si Orion. Bumuntong hininga na lang siya at walang nagawa si Destiny kundi isama ang lalaki. Dapat, nagpaiwan ka na lang. Mainit, Orion. Baka mahimatay ka ulit. Maglalako ako ng paninda ko sa kainitan. Paliwanag niya sa lalaki. Nang tumunghay siya kay Orion, nagpakawala siya ng malalim na hininga. Minsan talaga, parang kausap ko lang ang hangin, no? Pangit mo ka, bonding? Kung san-san ka tumitingin? Sa pagkakataong yun, tumingin at sa kanya si Orion. Nagulat si Destiny nang kunin nito ang bilaang dala niya at ito na ang nagbuhat. Umawang ang bibig niya. Hoy, ba't mo kinuha yan? Ako ang magbubuhat, ako ang nagtitindi eh. Makikipagtalo pa sana si Destiny kay Orion, pero nakalimutan na yata niya kung paano magsalita. Lumapit kasi sa kanya ang lalaki at pinunasan ng pawis niya sa noo, gamit ang palad nito. Nang matapos si Orion, matamis itong ngumiti sa kanya. Ayokong pagod ikaw. Sinapo ni Destiny ang dibdib niya. Sa kanilang dalawa ni Orion, siya yata ang baliw. Ganoong kilos lang ng lalaki. Binalot na agad ang buong sistema niya ng labis na kilig. Tumikim si Destiny. Halika na nga. Ang dami mong hanash, magtinda na tayo. Nagsimula nang magtawag si Destiny. Natutuwa siya kapag lumalapit ang mga tao para bumili ng kakanin. Yun nga lang, hindi niya maiwasang mabadtrip kapag babae ang bumibili at hindi matanggal ang tingin kay Orion. Ano ba? Ang gwapo mo naman, kuya. Pwede ko na lang bilihin ko? Parang mas masarap ka kasi sa kakanin na binibenta mo. Anong name mo? Pabebe na tanong ng babae kay Orion. Pinamewangan niya ito. Excuse me? Masarap ang kakanin na binibenta namin dahil made with love yan. Isa pa, hindi siya binibenta. Kaya hindi pwedeng bilhin. At wala siyang name. Hindi mo pwedeng malaman. Allergic siya sa mga pabebe. Sumimangot ang babae. Sungit mo naman, manang. Buti pa tong kasama mo, mukhang mabait. Ang gwapo pa. Nagtitinda ka. Dapat mabait ka sa customer. Hindi yung masungit ka at inaaway mo ko. Para ka matandang dalagang malapit na mag-menopause. Saka sino ka ba? Si kuya ang kinakausap ko, nakikisali ka. Mapakla siyang tumawa. Ayaw pumatol ni Destiny dahil mukha namang mas bata sa kanya ang customer. Hindi talaga siya pinalaki ng nanay niyang palaaway. Pero mukhang mapapaaway siya dahil kay Orion. Sino ako? Asawa niya ako. Bakit? Aangal ka? Hamon niya sa babae. Sumimangot ang customer at bumili na lang ito ng gustong bilhing kakanin. Mas lalo siyang nairita nang pasimpleng hinaplos nito ang kamay sa braso ni Orion. Talagang pasimpleng landi. Hindi na ituloy ni Destiny ang sinasabi nang biglang halikan ni Orion ang pisngi niya. Napatingin tuloy siya dito. Matamis itong nakangiti sa kanya at para bang nilalambing siya habang titig na titig sa kanya. Tumikim si Destiny at umayos ng tayo. Buong confidence na humarap siya sa customer niyang nakabusangot na talaga. Oh, ito ang sukli mo. Salamat at sorry. Kasi di mo kayang bilhin ng asawa ko. Ako lang ang pinakamaganda sa kanya. So sorry ka na lang. Hinila na ni Destiny si Orion. Ngiting-ngiti siya sa lalaki na makalayo sila. Ikaw talaga? Wala ka sa katinuan pero palagi mo ako sinasalba sa lahat ng pagkakataon. Ramdam mo kapag nasa kapahamakan ako o nasa alanganing sitwasyon. Salamat, Orion. Marahan niyang sabi sa lalaki. Ngumisilang ito sa kanya. Pinanliitan niya ito ng mga mata. Kapag may lumalandi sa'yo, huwag mong papansinin na. Mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Nagkalat ang mga taong walang malinis na intensyon sa kapwa. Asawa? Sambit ni Orion. Napangiwi si Destiny at agad na umiling. Hindi mo ako asawa. Sinabi ko lang yun para tigilan ka ng babae kanina. Umiling din si Orion. Asawa. Bumagsak ang balikat ni Destiny. Sa dami ng pwede nitong matandaan sa mga sinabi niya, iyong salitang asawa pa talaga.
Patuloy na tuloy siyang tinawag ni Orion na asawa. Kapag narinig ito ng nanay niya, siguradong makukurot na naman siya. Gutom ka na ba? Tanong ni Destiny nang sumapit ang tanghalian. Tumango agad si Orion. Naubos na rin naman ang paninda nila. Pumunta sila sa isang karinderya. Naghati na lang sila sa isang ulam para makatipid. Hati muna tayo sa ulam ha. Sa bahay na lang tayo kumaing dalawa ng marami. Gusto ko kasing bumili ng tsinelas para sa'yo. Ang laki ng mga paa mo tapos yung extra tsinelas ko ang suot mo. Paliwanag niya sa lalaki. And as usual, hindi naman sumagot sa kanya si Orion. Mukhang gutom na gutom ito, kaya ito muna ang pinauna niyang kumain. Ayos lang kay Destiny kahit maubos ito ang in-order nilang pagkain. Sa bahay na lang siya kakain, pero hindi niya inaasahang tumigil ito. At inusog sa harap niya ang plato na may lamang ulam na may kalahati pang laman. Sige lang, sa'yo na yan. Busog pa naman ako sa almusal natin. Sa bahay na lang ako kakain. Ngumiti si Destiny para ipakita kay Orion na okay lang siya. Pero umiling ang lalaki at tinapat pa sa bibig niya ang kutsarang may lamang kanin at ulam. Asawa, kain. Nag-init ang mukha ni Destiny. Itigil mo nga yan. Napapatingin sa atin yung ibang kumakain. Karinderya to, hindi to restaurant na romantic mag-date. Mariing umiling si Orion. Naramdaman niyang magdadabog pa ito kaya kinain niya na lang ang sinusubo nito. Kahit nahihiya, pinakain siya ng lalaki. Ayaw na nito ipahawak sa kanya ang mga kubyertos at ngiting-ngiti habang sinusubuan siya. Nang makalabas sila, saka lang nakahinga ng maluwag si Destiny. Grabe ka, nakakahiya yun, Orion, pinagtitinginan tayo ng mga tao. Asawa. Sambit lang ulit nito sa kanya. Napairap naman siya. Hay nako, ayan ka na naman. Umuwi na nga tayo, kailangan makauwi tayo agad. Para hindi tayo maabutan ni Chong Albert. Pero bumili muna tayo ng tsinelas mo. Pagka-uwi, nagpahinga na lang at umidlip si Destiny ng konti. Nang magising siya, mahina siyang tumawa nang makitang naglilinis ng bahay si Orion. Mabuti naman at gising ka na anak. Mauna na kayong kumain ni Orion para maaga kayong makapunta sa kwarto mo. Sabi ng nanay niya. Titig na titig siya kay Orion na pawis at nagbubunot ng sahig. Ano pong ginagawa ni Orion ay? Inutusan niyo po maglinis? Umiling agad ang kanyang ina. Naku hindi. Sabi ko nga maupo na lang. Kaso habang pinapanood niya ako, inaaral siguro ang paglilinis ko kaya inagaw niya sa akin yung gawain ko. Kahit pala ganyan yan, maaasahan naman. Tumango si Destiny at napangiti. Oo nga po. Alam niyo po ba? Tinulungan niya po ako sa pagtitinda. Siya po ang nagbuhat ng bilao para sa akin. Napailing ang nanay niya. Iba rin talaga kumilos ang Diyos sa buhay ng mga tao, no? Kung sino pang kulang ang katinuan sa pag-iisip, siya pang mayroong puso at mabuting damdamin para sa atin. Lumapit si Destiny kay Orion. Humarang na siya sa pagbubunot nito. Pero umiwas ito at nagpatuloy sa ginagawa. Natatawang hinawakan niya ito at sinapu ang muka. Orion, tama na yan. Pawis na pawis ka na, kumain na tayo. Tas maligo ka pagkatapos. Sabi niya sa lalaki. Pero deadma lang ito. Umatras ito at muling naglinis. Bumuntong hininga si Destiny at tiningnan ang sahig nila. Sobrang kintab niyon. Orion, kakain na. Tama na yan. Baka maabutan tayo ni Chong Albert. Pigil niya sa lalaki. Huminga ng malalim si Destiny at pabulong itong tinawag. Orion, bilis na. Hindi ka ba nagugutom, Orion? Asawa ko? Tumigil ang lalaki sa pagbubunot. Lumingon ito sa kanya. Nakangiti si Orion kahit hingal na hingal. Napailing na lang si Destiny. Asawa na yata talaga ang turing nito sa kanya. Saka lang siya, pinansin ng lalaki ng tinawag niyang asawa ito. Pumunta na sila sa hapagkainan para kumain. Pagkatapos naman nila doon, hinatid ni Destiny ang lalaki sa banyo. Laking pasalamat niya marunong na ito maligo mag-isa. Napansin niya kay Orion na madali ito matuto kapag naturuan. Napangiti naman siya.
Parang baby. Hinintay na lang ni Destiny sa loob ng kwarto niya si Orion. Nang matapos ito, bihis na ito pero basang-basa pa ang buhok. Bumuntong hininga siya at kinuha ang tuwalya para punasan ang buhok nito. Pinaupo niya ang lalaki sa dulo ng kama niya. Pinunasan ni Destiny ng maigi ang buhok nito. Dapat, pinapatuyo mo ang buhok mo. Tignan mo, nabasa tuloy ang damit mo. Nakatunghay naman si Destiny sa lalaki at ginaya rin siya nito at titig na naman sa kanya. Tumawa si Destiny. Napapansin ko ang hilig mong tumitig sa akin, tigilan mo yan. Mahirap maadik sa ganda ko. Ngumiti si Orion. Asawa ko maganda. Napangiti siya at sinuklay ang buhok nito. Aba, ang asawa ko marunong ng mambola? Sinubukan niya lang kung anong epekto ng pagtawag niya ng asawa dito. Natawa na lang ulit si Destiny nang yakapin siya ni Orion. Gustong gusto talaga nitong tinatawag na asawa. Nilatag niya ang banig nito. Hinintay niya munang humiga si Orion bago pumunta sa kama niya. Kumunot lang ang noon ni Destiny nang makitang nilagay ng lalaki sa tabi nito ang tsinelas na binili niya para dito. Nanlaki ang mga mata niya. Orion, ano ka ba? Ba't mo nilalagay sa tabi mo? Madumi yan. Kukunin sana yun ni Destiny pero pinigilan siya ni Orion. Nakita niya namang malinis na ulit ang tsinelas. Hinayaan na lang niya yakapin yun ng lalaki. Masama ang tingin nito sa kanya na para bang aagawin ng tsinelas. Napangiti na lang si Destiny. Sorry, hindi ko na aagawin ng tsinelas mo. Akala ko naman kasi marumi. Inilinis mo pala. Gustong gusto mo yung binigay ko sa'yo? Itatabi mo pa talaga sa higaan mo? Inayos ni Destiny ang kumot sa katawan ni Orion bago tumayo. Pinatay niya ang ilaw at humiga na sa kama. Nang bumaling siya sa lalaki, nakita niya mula sa ilaw sa labas ng bintana si Orion. Nakapikit na ito habang yakap ang tsinelas. Napangiti si Destiny. Ang bait mo? At marunong ka magpahalaga sa mga taong mababait sa'yo. Ano pa kaya kung normal ka? Siguradong maraming babaeng magkakandara pa sa'yo. Baka hindi mo na ako tawaging magandang asawa mo. Mabait ka na, gwapo ka pa. Kahit medyo hirap kami ni nanay na itago ka, masaya pa rin ako nakilala kita, Orion. Nang gabing yon, mahimbing na nakatulog si Destiny. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang pananatili ni Orion sa bahay. Kahit nahihirapan si Destiny sa usaping pera at pagkasyahin ng gastusin kina Orion at sa kanila ng nanay niya, masaya pa rin siya. Pero hindi lahat ng saya nananatili sa buhay niya. Isang gabi, naalimpungatan si Destiny nang marinig niyang may malakas na pagkalabog sa labas. Ilang sandali pa, narinig niya ang hagulhol ng nanay niya. Maging si Orion, nagising din at napatingin sa kanya. Orion, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas dito ah. Titignan ko lang si nanay sa labas. Dito ka lang, huwag kang maingay. Bili ni Destiny kay Orion. Nagmamadali siyang lumabas. Bumaha ang kaba sa dibdib niya na makita ang nanay niyang buong lakas na sinampal ng Chong Albert niya. Tumilapon tuloy ito sa mga kawali at kaldero sa kusina. Nanay! Sigaw ni Destiny at agad tinulungan nito. Umiling ang kanyang ina. Pumasok ka sa kwarto mo, ayos lang ako. Baka saktan ka ni Albert, umalis ka na rito, kaya ko to. Hindi, Nay. Hindi kita hayaan dito. Tignan mo nga yung itsura mo. Bugbog sarado ka na. Naluluhang saad ni Destiny. Tumayo siya at pinaghampas si Chong Albert. Ina mo? Sama-sama mo. Ipakukulong kita, wala kang karapatang saktan ng nanay ko ng ganito. Hinawakan ng mahigpit ni Chong Albert ang mukha ni Destiny. Anong sabi mo? Huwag mong pakialaman ang away namin mag-asawa. Manang-mana ka sa nanay mo. Sinampal siya ng malakas at paulit-ulit ni Chong Albert. Nalasahan niya agad ang dugo sa bibig niya. Sinabunutan siya nito, pero matalim pa rin ang tingin niya. Dinuraan niya sa mukha ang lalaki. Kaya mas lalo siyang sinaktan. Pilit tumayo ang nanay niya at hinampas ng bote sa likod si Chong Albert niya. Bitiwan mo ang anak ko! Binalibag siya ni Chong Albert, pero bago pa bumagsak sa sahig si Destiny,
Sinaluna agad siya ni Orion. Bakas ang galit sa mukha nito. Binuhat siya nito at marahang inupo sa upuan. Sabi ko wag kang lalabas, di ba? Bakit ka lumabas? Baka mapahamak ka. Nag-aalalang bulyaw niya kay Orion. Pero parang wala itong marinig. Madilim ang mga mata nito at punong-puno ng galit. Gayunpaman, marahan itong pinunasan ng mga luhang pumapatak sa pisngi niya. Sino yung lalaking yan? Ba't nandito yan ha? Kabit mo ba yan, Mildred? Mahilig ka na pala sa mas bata. Ba't kung kailan tumanda ka na saka naging Makate? Sigaw ni Chong Albert niya at sinabunutan ng nanay niya. Gustong tumayo ni Destiny, pero pinigilan siya ni Orion. Nanay! Sa halip, si Orion ang tumayo. Napasinghap siya nang bigla na lang nitong hilahin si Chong Albert. Malakas at sunod-sunod na pinagsususuntok. Dahil na rin siguro sa kalasingan, hindi na rin nakaganti ang tiyo niya. Lumapit agad si Destiny at tinulungan ng nanay niya na halos hindi na makalakad dahil sa pagkakabugbog. Tumulo ang mga luha niya at inayos ang buhok nito. Tama na po ha, magsusumbong na po tayo sa mga pulis. Hindi na po pwede itong ginagawa ni Chong Albert sa inyo. Si Orion anak. Sigaw ng nanay niya. Mabilis naman siyang tumakbo palapit kay Orion. Wala nang malay ang abusado niyang tsuhin, pero patuloy pa rin sa pagsuntok ang lalaki. Niyakap niya ito. Umaasang kahit papaano kumalma na si Orion. Please Orion, tama na, baka mapatay mo siya. Umiiyak na pakiusap niya rito. Hingal na hingal namang tumigil si Orion. Humarap ito sa kanya at mabilis siyang binuhat. Nagulat man sa kilos nito, hindi na rin niya yun pinansin. Dinala siya ng lalaki sa sofa. Muli itong bumalik sa kusina at inalalaya naman ng nanay niya. Umupo si Orion sa tabi niya. Napansin niyang hingal na hingal ito at mukhang galit pa. Niyakap siya ng kanyang ina. Tatawag ako ng pulis nang mahuli na yan. Sorry Destiny, akala ko may pag-asa pa si Albert. Ayos lang sa akin saktan niya ako. Pero hindi ko inasahang pagbubuhatan ka rin niya ng kamay. Pasensya na anak. Ngayon gising na ako, ipakukulong ko siya. Gumanti si Destiny ng yakap sa ina. Kaya natin to, lumaban na po tayo. Bago matapos ang gabing yon, dinala na nga sa presinto ang ama-amahan ni Destiny. Ayaw niyang madamay si Orion sa gulo. Dahil wala naman ito sa tamang pag-iisip at pinagtanggol lang sila. Pero natanong pa rin ng mga pulis. Mabuti na lang malakas ang ebidensya ng mga sugat at pasa ng nanay niya. Kaya nakulong si Chong Albert niya. Pag-uwi, ginamot ni Destiny ang sugat ng kanyang ina. Hinayaan niya na ito magpahinga dahil alam niyang pagod na pagod ito. Samantala, nilinis naman ni Destiny ang kusina. Winalis niya ang mga nabasag na bubog doon. Aayusin niya sana ang kawali at kaldero nang bigla siyang hinila ni Orion at dinala sa sala. Bakit? Sandali Orion, marami pa akong gagawin. Magpahinga ka na rin. Nang hihinang sabi niya. Pinaupo siya nito. Pinanood lang siya ni Orion kung paano ito mataranta sa pagkuha ng gamot. Pabalik-balik ang tingin nito sa mukha niya at gamot doon. Nang makita ang bulak at betadine, mabilis iyong nilagyan ng binata. Natawa si Destiny kahit naluluha na siya. Alam niyang nag-aalala si Orion sa kanya. At gusto niyang alagaan siya nito. Siguro ay nanonood ito sa ginagawa niya sa nanay niya kanina kaya alam na nito ang gagawin. Aray! Napadaing si Destiny nang walang pakundangang idinampi ni Orion ang bulak na may gamot sa gilid ng labi niya. Asawa ko! Bumaha ang takot sa mukha nito. Hindi alam kung hahawakan ba siya o lalayo. Mahinang tumawa si Destiny at pinakalma ang lalaki. Ayos lang ako. Napadiin lang yung lagay mo, masakit kasi yung sugat ko. Akin na, ako na ang gagamot sa sarili ko para kontrol ko ang pagdampi. Napangiti siya na ibigay naman agad ni Orion yon. Titig na titig ito sa kanya habang nilalagyan niya ng gamot ang sugat sa gilid ng labi. Ilang sandali pa tumayo ito at umalis. Pagdating nito, may dala na itong ice pack na may lamang yelo. Natawa naman si Destiny. Ang observant mo talaga, no? Pinapanood mo talaga ako kanina?
Umupo sa tabi niya si Orion at sa pagkakataong yon, sobrang dahan ko idampi nito sa mukha niya ang cold compress. Napatitig siya rito. Ramdam na ramdam niya ang pag-iingat nito sa kanya. Salamat sa lahat, Orion. Hinaplos niya ang mukha ng lalaki. Alam ni Destiny na hindi naman habang buhay mananatili si Orion sa kanya. Nadamay na ito sa gulo ng pamilya niya. May kailangan pa siyang intindihing ina at mga utang na kailangan takbuhan. Gusto niyang magsimula ng panibagong buhay. Para na rin sa kapakanan ng nanay niya. At nalulungkot man siya, hindi niya pwedeng isama si Orion sa bawat planong gagawin niya. Kaya ng gabing yon, hinayaan lang ni Destiny na tumabi sa kanya si Orion sa pagtulog. Hiling niya, kung bibigyan siya ng pagkakataong mabuhay sa susunod na buhay, sana makilala niya pa rin si Orion sa panahong yon. Ang gwapo naman ng asawa ko. Nakangiting sabi niya habang sinusuklayan si Orion. Ngumiti naman ito. Gwapo asawa mo? Maganda asawa ko. Natawa siya kahit gusto nang tumakas ng mga luha sa mata niya. Sa araw na yon, iiwan niya na si Orion sa park. Nag-post naman na siya sa internet tungkol dito, pero walang naghanap kahit isa. Yun lang ang naisip niyang paraan. Kailangan na rin kasi nilang lisanin ng nanay niya ang lugar na yon at makitira sa mga kamag-anak para magsimula ulit sa buhay. Kung pwede niya lang isama si Orion, ginawa niya na. Pero alam niyang hindi papayag ang kamag-anak niyang may dala pa silang isang palamunin. Inayos si Destiny ang suot na bag ng lalaki. Orion, dito ka muna ha. Maupo ka lang dyan. Kapag nagutom kami pagkain sa bag mo, naglagay ako ng dilata na easy open can dyan at mga kakanin. Nang tumingin siya kay Orion, titig na titig ito sa kanya. Umiwas agad siya ng tingin nang mangilid ang mga luha niya. Kung mayaman lang siya, kahit habang buhay nang manatili sa kanya si Orion. Pero hindi niya kaya. Napasinghap siya nang biglang punasan nito ang tumulong luha sa pisngi niya. Asawa ko, wag iyak. Masakit puso ko. Mas lalo lang napaiyak si Destiny. Huminga siya ng malalim at hinalikan ng pisngi ni Orion. Salamat sa sandaling panahong nakilala kita. Hinding-hindi kita makakalimutan. Kumunot lang ang noon nito. Hintayin. Kinagat ni Destiny ang pang-ibabang labi. Dito ka lang ha. Babalikan kita. Kapag nainip ka, pwede kang umalis. Umiling agad si Orion. Kinuha nito ang kamay niya at marahan yung hinalikan. Napabuntong hininga si Destiny. Mas lalo lang siyang nahihirapang iwan nito. Lakas loob niyang binitawan ang kamay nito. Nang talikuran niya ang lalaki, hindi na siya lumingon pang muli. Natatakot siyang baka makita pa niya ang itsura nito at maawa na naman siya. Nang makalayo na si Destiny, sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Orion, sorry. Namamaos niyang sabi. Pinakalma niya muna ang sarili bago umuwi sa kanila. Sa mga sumunod na araw, naging abala sila ng nanay niya sa paghahanda sa kanilang pag-alis. Pupunta na kasi silang probinsya at doon na magsisimula ng bagong buhay. Saan mo iniwan si Orion, anak? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Kinagat ni Destiny ang pang-ibabang labi. Sa park po, huwag kayong mag-alala. Iniwanan ko naman siya ng maraming pagkain. Saka baka magpalaboy-laboy lang po siya ulit katulad ng dati niyang ginagawa. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Kung pwede talaga natin siyang isama, parang anak ko na rin yun eh. Sa susunod na araw na ang alis nila pero hindi makatulog si Destiny ng gabing yon. Umuulan kasi sa labas at wala siyang ibang maisip kundi si Orion. Kaya kahit gabing-gabi na, lumabas pa rin siya dala ang payong niya. Hindi na naman din niya inasahang nandun pa si Orion dahil 3 araw na ang nakalipas. Kaya laking gulat niya na makita pa rin ito. Nakaupo lang ito kung saan niya ito iniwan. Hindi man lang natinag kung nababasa ng ulan. Tinakpan ni Destiny ang bibig para pigilan ng paghikbi. Hindi niya inasahang gagawin ito yon. Gusto niya itong lapitan pero alam niya kapag lumapit siya, baka sumama na naman ito ulit sa kanya. Suminghap si Destiny na makitang ang mga kabataang naliligo sa ulan ni pinagtitripan si Orion. Tumayo agad ito
nang kinuha ng mga binatilyo ang tsinelas nito. Nanlaki ang mga mata niya nang susuntukin na nito ang isa. Hoy! Anong ginagawa niyo sa kanya, ha? Sigaw niya kaya nagtakbuhan ng mga kabataan. Tarantang-tarantang sinuot naman ni Orion ang mga tsinelas at tumakbo palapit sa kanya. Nabitawan niya ang payong niya nang sugurin siya nito ng mahigpit na yakap. Naghintay asawa mo, bumalik ka. Hinampas niya ang dibdib nito. Iniwan kita, hindi ako agad bumalik. Sana doon pa lang alam mo na. Dapat sumilong ka, dapat umalis ka. Namungay ang mga mata ni Orion. Sinapo nito ang mukha niya at marahang pinunasan ng mga luhang tumutulo. Ba't ka ba ganyan, ha? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ako asawa. Hindi kita pwedeng kupkupin. Mahirap lang ako. Mahihirapan kami ni nanay. Mahihirapan ka lang din. I love you, Destiny. Mahinang sabi nito. Natigil siya sa pag-iyak. Anong sabi mo? Muli siyang niyakap nito. Asawa ko. Huminga siya ng malalim. Kahit ayaw niya na, sinama niya pa rin si Orion pabalik sa kanila. May bahagi sa puso niyang ayaw pabayaan ng taong mahal niya. Kahit wala sa tamang pag-iisip si Orion, hindi ito mahirap mahalin. Mauna ka nang maligo, baka magkasakit ka pa. Sabi niya rito. Agad naman itong sumunod. Mukhang siya yata magkakasakit. Mahina pa naman ang resistensya niya, kaya nagkakasakit agad, konting basa lang ng ulan. Inaantok na si Destiny nang nakahiga na sila sa kama ni Orion, pero ayaw niya ipikit ang mga mata niya. Natutuwa kasi siyang pagmasdan nito. Ayaw siya nitong lubayan ng tingin. Para bang mawawala siya. Lumipas ang ilang oras, nanginginig na sa lamig si Destiny. Hindi niya masyadong maintindihan si Orion, pero nakita niyang balisa ito at tag-aalala. Orion, huwag ka mag-alala, ayos lang ako, mawawala din to. Huwag ka nang maghanap ng gamot dyan, wala akong stock. Nanginginig ang boses na sabi niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa lagnat yon, pero nakita niyang tumulo ang mga luha ni Orion. Punong-puno ng pag-aalala ang muka. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kwarto niya. Kinabukasan may lagnat pa siya, pero medyo maayos na ang pakiramdam niya. Tiningnan niya ang buong bahay pero wala naman si Orion. Natulala na lang siya. Totoo bang nandito si Orion? Kasama ko ba siyang umuwi kagabi? Pero wala si Orion. At kung totoo mang naisama ni Destiny kagabi ang lalaki, umalis din agad ito. Simula ng araw na yun, hindi na bumalik pa si Orion. Hanggang sa makaalis sila, hindi niya na muling nakita pa ang lalaking pinakamamahal niya. Makalipas ang 4 na taon, Puto, Kutsinta, Biko, Maha Blanca, bilhin na kayo. Almusal, merienda, midnight snack, pwedeng-pwede sa inyo to. Yan ang sigaw ni Destiny para makakuha ng mga maming mili. Sa nakalipas na 4 na taon, simula nang mawala sa buhay nila si Chong Albert, kahit paano gumaan ang buhay nila. Nakapag-ipon siya at nakapagrenta ng pwesto sa palengke. Marami siyang naging suki at halos lahat ng tricycle driver sa kanya bumibili dahil masarap daw mga gawa nilang kakanin. Pabili nga ng 3 balot ng kutsinta at puto, Destiny. Hindi talaga kompleto ang umaga ko kapag di nakakain ng paninda mo. Pambobola ni Greg sa kanya. Tumawa si Destiny. Maadik ka talaga. Made with love yan eh. Tinaraya ni Julia, ang tindera sa katabi niyang tindahan. Ay sus, Greg. Puro pambobola na lang, palibhasa hindi ka makaporma kay Destiny. Ang may-ari nga ng palengke ayaw niyang patulan, ikaw pa kaya na tricycle driver na babiyahe lang kapag sinipag? Napakamot ng ulo si Greg. Buisit ka talaga, Julia, panira ka ng diskarte. Napailing si Destiny at mahinang tumawa. Sinabi ko na sa inyo, wala akong panahon para sa mga ganyan, may asawa na ako. Para kang kapatid ko, laging sinasabing asawa si Jungkook. Sabi ni Julia. Napangiti na lang siya. Wala namang naniniwala sa kanya kapag sinasabi niyang may asawa na siya. Ang akala ng mga tao nagdadahilan lang si Destiny para hindi maligawan. Pero sa puso niya, nag-iisa lang naman ang asawa niya. Kumusta na kaya si Orion?
Mahinang tanong niya sa sarili. Walang araw na hindi inisip ni Destiny si Orion. Ngayong maayos na ang buhay nila, gusto niyang hanapin itong muli. Subalit, natatakot siya baka galit ito sa kanya. Na baka, totoong bumalik ito ng gabing yon at umalis lang dahil napagtanto nitong sinadya niya itong iwan nun. Pagkatapos magtinda, naglakad na siya pauwi. Pagod na pagod si Destiny. Pero natigilan siya nang may sasakyan na tumigil sa gilid niya. Napaatras siya na makita ang mga lalaking nakaitim, malalaki ang mga katawan at mukhang mga sanggano. Anong kailangan niyo sa akin? Nauutal niyang tanong sa mga ito. Ikaw ba si Destiny Sanchez? Ikaw ba? Tama ba? Makapalang boses na tanong ng lalaki sa kanya. Muli siyang napaatras. Oo, ako nga. Pero sino ba kayo? Ramdam niya agad na masasamang tao ang nasa harap niya. Baka mga tauhan ito ng dating pinagkakautangan niya at natagpuan siya. Tatakbo na sana siya pero bago niya magawa yun, nakuha na siya ng mga ito at pinaamoy sa kanyang panyong may pampatulog. Nagising na lang si Destiny na sa isang magandang kwarto siya. Sinapo niya agad ang ulo, dahan-dahan siyang tumayo, pero may nakita siyang tao sa may veranda. Tinatanaw nito ang city lights habang may kausap sa cellphone. Kumunot ang noo ni Destiny. Ang ganda ng tindig ng lalaki. Halata ang lapad ng mga balikat sa suot itong dress shirt. At kita pa rin ang hulma ng matambok na pang-upo sa suot itong itim na trousers. I want you to handle that. I don't want a problem now that she's here. I will be busy with my wife. Malalim ang boses ng lalaki. Natapos ang tawag nito at inubos ang isang lagok na lamang na alak sa baso at humarap sa kanya. Gulat na gulat si Destiny. Orion? Hindi makapaniwalang tanong niya. Kumusta ang asawa ko? Humakbang palapit sa kanya si Orion. Napaatras naman si Destiny. Para siyang lalamunin ng buhay ng kabang nararamdaman niya. Alam niyang si Orion ang kaharap niya. Pero hindi niya alam kung ba't natatakot siya sa paglapit nito. Napasandal siya sa pader. Okay ka na? Hindi ka na baliw? Normal ka na? Lumapit sa kanya si Orion at bahagyang yumuko para magpantay ang mukha nila. I'm not insane. I just got an accident. Magaling na ako. Hindi ko nahahayaang iwan ulit ako ng asawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Destiny. Hindi mo ako asawa. Umiling si Orion at tumitig sa mga labi niya. No. As far as I remember, you are my wife. Napairap siya. Siyempre, sintu-sintu ka pa lang ng mga panahong yon. Sinakyan ko lang ang gusto mo para hindi ka magwala. Tumayo ng maayos si Orion at masama siyang tiningnan. So you don't love me? Mahina siyang tumawa sa sobrang kaba. Ano? Umismid si Orion. Kaya siguro ang dali mo na lang akong iwan ng ganun. Kasi hindi mo naman talaga ako mahal. Umawang ang bibig ni Destiny. Walang pakundangang umalis si Orion sa kwarto at padabog na sinarado ang pinto. Abat ang lalaking yun? Ang sama ng ugali. Pero muling binuksan ni Orion ang pinto at muling pumasok. I'm mad at you, but you still need to eat. Let's go. Napairap siya. Ayoko. Gusto kong umuwi. Uuwi na ako. Baka nag-aalala na si nanay sa akin. Nagsalubong ang mga kilay ni Orion. Hindi ka uuwi. Dito ka lang sa akin. Hindi ka na makakaalis. Pinasundo ko na ang nanay mo. Madali siyang sumama. Ikaw lang naman ang hindi. Wala ka ng rason para umalis pa dito. Mayaman ako, may pera ako. I can give you anything you want. Nanlaki ang mga mata ni Destiny. Kidnapping to. At isa pa, hindi naman nadadaan ang lahat sa pera. I don't fucking care. Mariing sabi nito. Dinuro niya naman ang lalaki. Tignan mo, nagmumura ka na. Hindi na ikaw ang dating Orion na kilala ko at inalagaan ko. Gusto niya pang magsalita pero binuhat na siya ni Orion na parang sako. Nagwawala siya pero mahigpit ang hawak nito sa kanya. Napatili siya ng paluin nito ang pang-upo niya. Pinaghampas niya ito sa ibaba. Nang maibaba siya sa island counter. Buisit ka!
Uuwi na ako. Ba't mo ba ako dinala dito? Matalim na tumingin sa kanya si Orion. I'm mad at you. Oh, galit ka pala eh. Pakawalan mo na ako. Hindi ka na dapat nag-aaksaya ng oras sa mga taong kinamumuhian mo. Tinalikuran lang siya nito at nagsimula maghanap ng lulutuing pagkain. Kaya lang, nagpatuloy si Destiny sa pagbubunga. Natahimik lang siya nang biglang bumunot ito ng baril at pinaputok sa isang ilaw doon. May baril ka? Anong? Binato ni Orion ang baril. Shut the fuck up, Destiny. You're not leaving again. Stop whining about leaving. Dapat sinabi ko sa'yo, di ba? Mamamatay muna ako bago ka mawala ulit sa buhay ko. Lumapit sa kanya si Orion at hahawakan sana siya nito. Pero agad siyang umiwas. Nanginginig na siya sa sobrang takot. Ayaw niya sa mga bayolenteng tao. Napamura ang lalaki at sumubsob sa leeg niya. I'm sorry. I will not hurt you. Sorry. Ayoko lang mawala ka ulit sa akin. Pilit pinakalma ni Destiny ang sarili. Bakit mo pa ginagawa to? Bakit mo ako hinanap? Anong kailangan mo sa akin? Kinuha ni Orion ang kamay niya at marahang hinalikan yun. I want you to be my wife. For real. Let's get married. Umiling agad siya. Ayoko magpakasal sa'yo. Hindi kita lubos na kilala. Isa pa? Ang tagal nating hindi nagkita. Ilang linggo lang tayo naging magkasama, mahal mo na ako agad? Pero parang mas dapat itanong yun ni Destiny sa sarili niya. Ilang linggo niya lang nakasama si Orion noon pero nahulog agad ang damdamin niya rito. At kahit lumipas na ang 4 na taon, ito pa rin ang tinitibok ng puso niya. Pero mamamatay muna siya bago aminin yun sa lalaki. Hindi na ito ang Orion na kilala niya. Huminga ng malalim si Orion at namumungay ang mga mata na tumingin sa kanya. Sige, hindi kita pipilitin. Pero gusto kong malaman mong hindi rin ako papayag na umalis ka nang hindi talis sa akin. Kaya dapat manatili ka sa tabi ko para makilala mo ko. Para malaman mo kung sino talaga ako. Magiging totoo ka ba? Tanong niya sa lalaki. Tumango naman si Orion. Alam kong baka magbago ang isip mo kapag nalaman mo to. Pero ayaw ko magtago ng lihim sa'yo. Hindi ako sintu-sinto na nakilala mo nun. I'm not like as what you're thinking. Because before you came into my life, this is my world. I'm a mafia boss, Destiny. Natahimik na si Destiny simula nang sabihin niya ni Orion. Sakto pang dumating ang nanay niyang sobrang giliw na giliw nang makita ang lalaki. Para namang tinuring nitong anak si Orion noon. Ang yaman mo pala talaga? At talaga palang normal na ang pag-iisip mo. Hindi ko akalaing makikita pa kita, Orion. Alam mo bang medyo kinabahan ako kanina? Gabi na tas hindi pa umuwi tong si Destiny. Nasa iyo lang pala. Sumimsim ng alak si Orion bago magsalita. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po hahayaang mapahamak si Destiny. Asawa ko naman po siya. Nabilaukan ng nanay ni Destiny sa narinig. Pinandilatan niya tuloy ng mga mata si Orion habang hinihimas ang likod ng ina. Talagang magugulat ito dahil wala naman itong ideya sa meron sila noon. Teka, asawa? Asawa mo si Destiny? Nagtatakang tanong ng nanay niya. Tipid na ngumiti si Orion. Not yet po. Gusto ko po siyang pakasalan. Kaya ako rin po kayo pinasundo para hingin ang kamay ni Destiny sa inyo. Napalingon sa kanya ang nanay niya bago tumingin muli sa lalaki. Hindi ba at parang ang bilis? 4 na taon kayo hindi nagkita. Mahal ko po si Destiny. Marahang sabi ni Orion. Wala man po ako sa tamang pag-iisip ng mga panahong yun. Nagawa ko pong mahalin ang anak niyo at hanggang ngayon, yun pa rin po ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi matanggal ni Destiny ang titig kay Orion. May bahid ng sinseridad ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Habang tinitignan niya ang lalaki, parang ito lang ang dating mahilig tumitig sa kanya at pinahahalagahan ng bawat bigay niya. Tumingin sa kanya ang nanay niya. Magpapakasal ka ba sa kanya, anak?
Marahan siyang umiling. Hindi po ako sigurado. Matagal ko po siya hindi nakita. Hindi ko po siya lubos na kilala. Maghihintay ako. Basta manatili lang kayo sa tabi ko. Gusto ko makilala niyo pa ako. Para makabawi na rin ako sa lahat ng tulong na binigay niyo sa akin nung panahong may sakit ako. Tumango ang nanay niya. Siya nga pala. Ang laki ng bahay mo, Orion. Ano bang trabahong pinagkakaabalahan mo? Si Destiny agad ang sumagot. May negosyo po siya. Nagkatinginan sila ni Orion. Sa kanya lang, ipapaliwanag yon sa kanyang ina. Ayaw niyang malaman ng kanyang ina na isang mafia boss si Orion. Bakit yun ang sinabi mo sa nanay mo? Gusto ko maging totoo sa iyo at sa nanay mo. Tama ka. May mga ibang negosyo akong pinapatakbo pero bukod dun isa ako mafia boss ng isang malaking sindikato. Yun ang tanong sa kanya ni Orion nang sila na lang dalawa sa sala. Tumingin siya sa lalaki. Hindi niya napigilan ng pagsinghap nang makitang sobrang lapit nito. Ayaw ko malaman ni nanay ang nature ng trabaho mo o kung ano ang ginagawa mo. Malaki ang trauma niya pagkatapos ng kay Chong Albert. Baka kapag nalaman niya kung sino ka talaga, matakot siya sa'yo. Paliwanag niya sa lalaki. Nag-isip ng malalim si Orion. Maybe in time, she will does not like me for you. Bakit mo ba ako talaga mahal? I mean, ang tagal na rin. Magaling ka na rin naman. Bakit mo pa ako hinanap at gustong pakasalan? Sa estado mo ngayon, ang dami magkakandarapang babae sa'yo. Pwede kang maghanap na ibang mamahalin. Suhestyon niya pa, kahit parang sinasaksak ang puso niya. Sinungaling siya. Kapag nakita niyang masaya sa iba si Orion, hindi siya magiging masaya. Kapag nagbahal ito ng iba, alam niyang labis siyang masasaktan. Marahang tumango si Orion habang titig na titig sa kanya. Pwede nga, pero hindi ko ginawa. Kasi nga mahal kita, Destiny. Hindi ako naniniwala sa pagmamahal. My world is brutal, and there's no space for any kind of love. Pero nung dumating ka, binago mo lahat ng pananaw ko. Pinaramdam mo sa akin na iba't ibang uri ng pagmamahal na kaya ko palang maramdaman. Umiwas ng tingin si Destiny. Ayaw niyang bumigay agad. Pero kung magiging ganun palagi si Orion sa kanya, baka kalimutan niya lahat. Wala na siyang pakialam kahit mafia boss ito. Baka ang tanging isipin niya na lang ang pag-ibig niyang matagal na ring inalagaan sa nakalipas na mga taon. Bumuntong hininga si Orion. Magpahinga ka na, may gagawin pa ako, mauna ka na. Tumango na lang siya at tumayo na rin. Pagpasok sa kwarto, binagsak niya ang sarili sa kama. Hindi siya makapaniwala. Gusto niya isipin na panaginip lang ang lahat ng yon. Hindi alam ni Destiny kung makakahinga ba siya ng maluwag o hindi. Nakita niya na si Orion. Maayos na ito at normal na. Pero nalaman niya isa palang mafia boss ang lalaki. Hindi niya tuloy alam kung anong dapat maramdaman. Hindi nalaman ni Destiny ang pagkakataon kung anong oras na siya nakatulog. Naalimpungatan na lang siya nang maramdamang may kumikilo sa loob ng kwarto niya. Napatili siya na makitang tinanggal ni Orion ang tuwalya sa bewang nito. Nakita niya tuloy ang matambok nitong pang-upo. Why are you shouting? Binato niya agad ito ng unan. Huwag kang haharap. Pero ang lalaki, humarap pa rin talaga. Why? Nakita mo na to dati nahawakan mo pa nga eh. Pinagsamantalahan mo ako habang may sakit ako? Ganyan ka pala? Tinakpan agad ni Destiny ang mga mata at mas lalong napatili. Hoy, ikaw may kasalanan. Sintu-sintu ka, pero ikaw nakakuha ng virgin lips, virgin neck, virgin hands ko. Kung makasumbat ka dyan, ikaw nga to kung ano-anong ginawa sa akin noong unang pagkikita natin. Humalakhak si Orion. Open your eyes now. I'm fully clothed. Ngumuso siya na makitang bihis na nga ito at may malawak ng ngiti sa labi. Napaatras agad siya sa may headboard ng naglakad dito palapit sa kama. O anong gagawin mo? Gulat niyang tanong. Kumunot ang noo ni Orion. This is my room as well. I'm going to sleep. Ha? Hoy, hindi tayo pwedeng magtabi Hindi nga kita boyfriend Lumabas ka nga. Sigurado kapag nalaman to ni nanay magagalit yun. Sigaw pa ni Destiny. Naiiritang umupo si Orion sa kama. This is my house, so my rules.
Saka bakit naman magagalit ang nanay mo? Dati nga pumayag siya magkasama tayo sa kwarto mo. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Siyempre noon yun, nung may sakit ka pa. Hindi naman nag-aalala si nanay kasi mabait ka naman dati. Ngayong normal ka na, mahal mo pa ako. Paano kung maakit ka habang tulog ako tas gapangin mo ko? Ngumisi si Orion at lumapit sa kanya. May sakit man o wala, nakakaakit ka pa rin. May ginawa nga tayo sa banyo niya dati, di ba? Muntik pa tayo mahuli ng nanay mo. Namula agad ang mukha ni Destiny. Ikaw, tumahimik ka. Aksidente yon. Anong tingin mo sa akin? Sobrang pinagnanasaan ka? Bumulong si Orion sa kanya. Bakit? Hindi ba? Malakas niyang hinampas ng unan si Orion. Tawa lang ng tawa ang lalaki kaya mas lalo siyang nainis dito. Ilang sandali pa pinigilan siya nito. Binuhat siya ng lalaki at inihiga ng maayos sa kama. Ano ba? Sino may sabing tumabi ka sa akin? Hindi ka pwedeng tumabi sa akin. Sige, sisipain kita. Banta pa ni Destiny. Niyakap siya ng mahigpit ni Orion at dinaganan pa siya ng binti nito. Shh! Stop whining. Matulog na tayo. Masama sa asawa ko mapuyat. Good night. Napanguso naman siya. Tumahimik na siya na makitang nakapikit na si Orion. May munting ngiti sa labi nito. Kinagat niya ang pang-ibabang labi niya at hinaplos ang mukha nito. Galit ka ba sa akin dahil iniwan kita nun? Mahinang tanong niya. Iminulat ni Orion ang mga mata at tumingin sa kanya. Alam kong nahihirapan ka ng alagaan ako nun. Kaya naiintindihan ko kung ba't mo ginawa yon. I wouldn't search for you if I'm mad at you. Nagtatampo lang ako sa'yo pero alam kong ikaw pa rin ang hahanap-hanapin ko. Kinagat niya ulit ang pang-ibabang labi. I'm sorry. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kung okay ka lang ngayon. Salamat naman at walang nangyaring masama sa'yo. I really miss you so much, Destiny. Bulong nito at sumubsob sa liig niya. Natawa na lang siya nang mas lalo itong yumakap sa kanya. Dapat hindi tayo nagtatabing matulog. It doesn't matter. I'll marry you anyway. Malalim ang boses na sabi ni Orion. Hinaplos niya ang buhok nito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis sa mga pagbabago nito. Isa lang naman ang sigurado siya. Mahal na mahal pa rin talaga niya si Orion. Kinabukasan dinala silang mag-ina ni Orion sa mall ng mga mayayaman. Hindi makapaniwala si Destiny na pinamili sila ng mga lalaki. Hindi lang basta mga gamit kundi mga mamahalin pa. Orion, kung gusto mong bumawi sa amin ni nanay, hindi mo kailangan bumili ng mamahalin. Sobrang mahal nito. Sabi ni Destiny kay Orion pagka-uwi nila. Itinaas nito ang kamay. Come here, sit on my lap. Umiling agad siya at napatingin sa mga tauhan. Ayoko, nakakahiya. Tumawa si Orion at hinila na siya. Wala na siyang nagawa nang paupuin siya sa kandungan nito at inayos pa ang mga hita niya para maayos na makaupo. Listen, okay? Kahit naghihirap kayo noon, kahit hindi niyo naman ako kakilala noon, walang pagdadalawang isip na tinulungan niyo ako. Isa pa, my baby deserves everything. Tumaas ang kilay niya. Baby mo ako? Parang nga ikaw ang baby sa ating dalawa dati. Humalakhak si Orion. Then I can also be your baby. Willing naman ako magpa-baby sa'yo. Malakas na tumawa si Destiny. Parang maamong tuta talaga si Orion kapag siya ang kaharap. Hanggang sa mga oras na yun namamangha pa rin siya. Inayos ni Orion ang muka. By the way, I need to leave. May mga importante lang ako aasikasuhin. Dito ka lang. Mag-iiwan ako ng maraming tauhan. Kung may gusto kang puntahan, sabihin mo muna sa akin, okay? Tumango naman siya at ngumiti. Pagkaalis nito, inabala niya ang sarili sa kusina. May nagpadala kasi ng maraming strawberries kay Orion. Hiningi niya na lang. Gusto niyang gumawa ng strawberry jam para ibenta yon. So, ikaw pala si Destiny? Tanong ng isang babae sa kanya. Oo ako nga. Sagot niya naman dito. Mukhang sopistikada ang babae,
pero halata sa aura ang pagiging palaban. Gusto niya itanong kung kaano-ano nito si Orion pero tinamaan siya ng hiya. Alam mo ba kung sino talaga si Orion? Nakangiting tanong sa kanya ng babae. Halata ang pagiging sarkastika nito. Tumango naman siya. Sinabi niya sa akin. At pumayag ka? Magulo ang buhay niya. Kapag nanatili ka, para ka na rin nagpakamatay. Isa pa? Talagang pinatulan mo? Tinanggap mo pa rin si Orion? Alam mo ba ang nangyari sa kanya nung iniwan mo siya? Napatingin agad siya sa babae. Mapang-uyam na tumawa ito. Hindi mo kasi alam dahil makasarili ka. Mafia boss si Orion, tas naabutan kong nasa kulungan at alam mong dahilan? Nagnakaw ng gamot para sa'yo. Dahil may sakit ka. Pero ayos na rin yun dahil nakita namin siya kaagad. Parang may humawak ng mahigpit sa puso ni Destiny. Hindi pala panaginip ang lahat ng gabing yon. Hindi niya alam na gano'n ang nangyari kay Orion. Bakit bumalik ka pa? Guguluhin mo lang ang buhay niya. Hindi ka na dapat. Hindi nito natuloy ang sinasabi nang nagsalita si Orion. Who are you to say that to my wife Yula? Napairap si Yula at humarap kay Orion. Yan ka na naman. Hindi ka makapag-isip ng tama. Ikaw ang pinakakinatatakutan sa lahat ng sindikato. Pero ang babaeng to ang ikakabagsak mo? Mariing tumingin si Orion. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Wala kang karapatan. Umalis ka. Pero Orion, umalis ka. Sigaw pa ng lalaki. Walang nagawa si Yula kundi ang umalis. Lumapit sa kanya si Orion pero umatras siya. Hindi niya kayang tingnan ng lalaki. Destiny, don't mind her. Malambing na sabi sa kanya ni Orion. Tumulo ang mga luha ni Destiny. Totoo ba? Nakulong ka ng gabing yun dahil sa akin? Umiling agad ito. Hindi na yun importante. Tapos na yun. Huwag mo na isipin pa. Napayuko siya. Baka tama si Yula. Baka nakakasama ako sa'yo. Tigilan na natin to. Babalik na lang kami sa dating buhay ni nanay. Ayoko magdala ng problema sa'yo. Palagi na lang kita nasasaktan. Lumapit agad sa kanya lalo si Orion at sinapo ang mukha niya. I will not let you leave me. Buong buhay ko sanay ako masaktan. Hindi na ako takot, Destiny. Ayos lang sa akin ang lahat basta nasa tabi lang kita. Kakayanin ko lahat para sa'yo. Niyakap niya ng mahigpit si Orion. Nilalamon siya ng guilt. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Hinalikan ni Orion ang noo niya. Please, let's get married. I love you so much, Destiny, and I will do everything for you. I promise you that. Pumayag na rin naman siya. Hindi niya na kayang labanan pa ang sarili. Gusto nang sumabog ang lahat ng pagmamahal niya para kay Orion. Sa mga lumipas na araw, inasikaso nila ni Orion ang kasal nila. Gusto niya sanang simple lang, pero gusto nitong magarbo at ingrandeng kasal. Wala siguro itong magawa sa pera nito kaya sobrang gastos. Gusto mo ba mag-aral? Tanong ni Orion sa kanya habang nakahiga sila sa kama. Ha? Parang ang tanda ko naman na para mag-aral. Saka ikakasal na tayo. Paano kapag nagkaroon na tayo ng anak, mahahati lang ang oras ko? Paliwanag niya sa lalaki. Hinalikan nito ang pisngi niya. Nandito naman ako, aalalayan kita. I simply want you to pursue your dream for yourself. Na kahit maging asawa mo ko at maging nanay ka sa mga anak natin, ayokong kalimutan ng sarili mo. Napangiti si Destiny. Hindi halata pero sobrang lambing talaga ni Orion sa kanya. Pakiramdam niya rin na siya kapag ito ang kasama niya. Naging masaya silang dalawa. Habang papalapit ang araw ng kasal nila, mas lalong nasasabik si Destiny pero napalitan ng lahat yun ng takot. Yula, ba't ang bilis mo magpatakbo? Saan mo ako dadalhin? Tanong niya nang basta na lang siya nitong hinila at dinala sa sasakyan. Tinutok ni Yula sa sentido niya ang barel. Manahimik ka. Kundi pa sasabugin ko yung bungo mo. Okay na kami ni Orion. Bumalik ka pa. Ako dapat ang mahal niya. Ako ang palaging nasa tabi niya. Kilala ko na siya. Ako dapat ang pakakasalan niya pero bakit ikaw ang pinipili niya?
Nanginginig sa takot si Destiny. Akala niya kaibigan lang ni Orion si Yula. Hindi niya alam na may lihim pala itong pagtingin sa fiancé niya. Ilang sandali pa, tumigil ang sasakyan ni Yula. Kinaladkad siya nito palabas ng sasakyan at mas lalong bumaha ang takot sa kanya na isakay siya sa isang itim na van. Kayo nang bahala dyan. Patayin niyo. Mahalaga yan kay Orion. Kung gusto niyong kumante, kantiin niyo yan. Malamig na sabi ni Yula. Anong gagawin niyo sa akin? Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Destiny. Sinampal siya ng isang lalaki at binusalan ng bibig. Tumulo ang luha ni Destiny ng umandarang van. Nanginginig siya sa takot habang hawak siya ng mga lalaki. May isa pang humaplos sa isang hita niya, kaya nagpumigla siya. Pwede bang sa amin muna to bago patayin, boss? Ang bango eh. Malademonyong tumawa ang lalaking amoy ng amoy sa liig niya. Ilang sandali pa, may nagpapatok sa van nila. Lumuwag ang hawak sa kanya ng lalaki nang biglang nawalan ng kontrol ang driver. Sinusundan tayo ng mga tauhan ni Orion. Napapikit si Destiny nang may nagpapatok na naman. Nakipagbarila na tuloy ang mga taong kumuha sa kanya sa mga humahabol sa kanila. Mas lalong tumulo ang luha ni Destiny nang bumagsak ang isang lalaki sa kanya. Duguan ito at wala ng buhay. Maya-maya, mabilis na nagpreno ang driver na makorner ng van nila. Gusto niya agad tumayo nang makita niya si Orion sa labas at may hawak ng baril. Hayop ka talaga, Orion! Kinaladkad siya ng lalaki palabas at tinutukan ng baril. Bakas ang pag-aalala sa mga mata ni Orion na makita siya. Pero nang muling tumingin sa may hawak sa kanya, tumalim ang mga mata nito. Bitiwan mo siya at ibigay mo sa akin. Ano ako, tanga? Hindi. Hindi ko ibibigay sa'yo ang walang kwenta na to. Tumatawang sabi ng lalaki at diniin pa ang baril sa kanyang liig. Ilang sandali pa dumating ang isang sasakyan. Si Yula yon, at halatang hindi nito inaasahang masusundan pala sila. Abat, nandiyan na pala ang traidor. Alam mo bang si Yula ang nagbigay sa amin dito sa babae mo? Pag-imporma ng lalaki kay Orion. Bakas ang galit sa mukha nito, pero hindi natinag. Nasa kanya ang atensyon nito. Namalayan niya na lang na mabilis siyang naagaw ni Orion mula sa lalaki nang may pumukpok sa likod nito. Nag-agawan pa ng baril ang dalawa at nagsuntukan. Napasigaw siya ng muntik nang mabaril si Orion at napasigaw naman si Yula. Destiny! Pagharap niya, nakatutok na ang baril sa kanya. Pero bago pa siya mabaril, binaril na ni Orion ang babae. Sunod-sunod na tumulo ang luha niya. Hindi niya maproseso sa utak niya ang lahat ng nangyayari. Unti-unting nagdilim ang lahat sa kanya at nawalan siya ng malay. Nagising na lang si Destiny na nasa ospital na siya. Bumungad sa kanya ang nanay niyang punong-puno ng pag-aalala sa muka. Mabuti at gising ka na. Ayos ka lang ba, anak? Sabi ni Orion na himatay ka raw. Bakit mo naman pinapagod ang sarili mo, anak? Alam kong excited ka sa kasal niya pero kailangan mo pa rin magpahinga. Sabi ng nanay niya. Napatingin si Destiny sa couch. Nagkatinginan sila ni Orion. Agad itong umiwas ng tingin. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang ayos lang ito. Ilang sandali pa pumasok na ang doktor. Inexplain sa kanya ang bawal at pwede niyang gawin. Sa pagtagal ng pakikinig niya, napasinghap siya sa gulat. Buntis po ako, Dok? Ngumiti ang doktor. Yes, you are 3 weeks pregnant. Tuwang-tuwa si Destiny sa balita maging ang nanay niya. Nang tumingin siya kay Orion, tipid lang itong ngumiti at ayaw lumapit sa kanya. Orion, ikaw munang bahala rito kay Destiny. Magluluto ako ng pagkain para healthy naman ang kainin ng anak ko at apo ko. Bili ng nanay niya sa lalaki bago umalis. Nang maiwan sila sa silid na yon, mas lalong nadipina ang katahimikan. Kinagat ni Destiny ang pang-ibabang labi. Pinapakiramdaman niya si Orion. Hindi ka ba masayang buntis ako? Tanong niya rito. Namumungay ang mga matang tumunghay ito sa kanya. Of course, I'm happy that you're pregnant with our child. I'm just worried about you. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit munti ka mapahama kanina. Umiling agad si Destiny. Hindi mo naman ginusto yon.
Maiintindihan ko kung aayawan mo ko. Gusto kong pakawalan ka kung aatras ka man sa kasal natin pero bigla na lang lumuhod si Orion sa sahig. Hindi ko kaya, Destiny. Alam kong kalabisan pero wag mo naman sana akong iwan dahil sa kapabayaan ko. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Poprotektahan ko kayo ng anak natin. Nang tumunghay ito sa kanya, may tumulong luha mula sa mga mata nito. Nangilid tuloy ang mga luha niya. Marahan siyang tumayo at sinabayan ng lalaki sa pagluhod. Sinapo niya ang mukha nito. Sino ba nagsabi sa'yo na iiwan kita? Hindi naman tayo perpekto pero mahal na mahal natin ang isa't isa. Kaya pipiliin ko pa rin manatili sa tabi mo. Hindi mo na kailangan magmakaawa pa. Mahal na mahal kita, Orion. Sa'yo ko lang nakita ang pamilyang gusto kong buuin para sa sarili ko. Mahigpit siyang niyakap ni Orion. Parang sinasakal ang puso niya sa bawat tikbi nito. Paano hindi niya mamahalin si Orion kung sa kabila ng pagiging malakas nito sa lahat? Sa kanya lang ito nang hihina ng ganon. Pagkatapos ng lahat ng yun sa wakas natuloy na ang kasal nila. Napangiti siya nang makita ang gwapo niyang asawa. Hindi niya inaasahan na ang isang dating pulubing nagnakaw ng halik sa kanya ay doon siya ikakasal. Nang tinanggap niya si Orion sa buhay niya, hinanda niya ang sarili para sa lahat. Gusto niyang kasama ang asawa sa hirap at ginhawa. Ano na namang nangyari dito, Orion? Malakas na sigaw niya at rinig sa bakuran ng bahay nila. Lumabas ang 4 na lalaki niyang anak, madudungis at may mga sumabit pang dahon sa damit at buhok. Sumugod ang mga ito sa kanya at niyakap siya. Pinamewangan niya ang mga anak. Ang tutungis niyo! Nawala lang ako, ganyan agad kayo? Ang kalat ng bahay tas amoy pawis na kayo. Di talaga maaasahan yung papa niyo. Nasaan siya? Nagturoan ang mga anak niya. Napailing na lang si Destiny. Siguradong pinagtatakpan ng mga ito si Orion sa kalokohan. Pakiramdam niya talaga, wala siyang kakampi sa bahay na yon. Pumunta na nga kayo sa mga yaya niyo. Magpatulong kayo sa paglinis ng katawan niyo. Nagtakbuhan agad ang mga anak niya. Ang hirap pala talaga kapag 4 na lalaki ang anak. Sinubukan nila ni Orion magkaroon ng anak na babae pero kahit anong gawin nila wala talaga. Puro itlog na matitigas ang ulo ang lumabas sa matres niya. Pagpasok niya sa loob ng kwarto, umawang ang bibig niya ng mas lalong makalat doon. Parang dinaanan ng bagyo. Bigla siyang tinutukan ni Orion ng laruang baril na nasa likod pala ng pinto. Hubad o babariling kita? Magiging bihag kita hanggat di tayo nakakabuo ng baby girl. Napairap siya at pinamewangan ng asawa. Ikaw talaga para kayong bata. Nakipaglaro ka na naman sa mga anak mo tas tumakas ka na naman oh. Tumawa lang si Orion at binuhat siya para dalhin sa kama. Kilalang kilala niya ang asawa niya. Punong-puno ito ng kalokohan. Sa pagsusumikap nila, sa wakas nagkaroon sila ng baby girl. Napangiti na lang siya habang pinagmamasdan ng mag-aama niya. Magulo ang pamilyang nabuo ni Destiny kasama si Orion. Pero alam niyang mananatili silang sama-sama at matatag dahil sa pagmamahalang meron sila. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Lost Mafia Boss, written by Andy Maxine.